Eto na nga pala yung dating nakatambak lang na Mio. Pero makalipas lang yung halos isang linggong pagpapapogi ko rito, malapit na ulit maging itsurang brand new. Bali, ito na nga pala yung day 5 ng pagpapapogi ko dito kay Project 5 Kyaw. Itong nabili ko na 5,000 na Mio. Dahil nalinis ko na nga pala yung makina nito, pinalitan ko na nga rin pala ng bagong tapit cover dahil hindi na ganun kagandahan yung kulay ng luma. Kaya pagkatapos ko nga palang kalasin yung nakakabit na luma, isinalpa ko na rin tong bago. Medyo madungis na nga rin pala yung manifold nito, kaya binaklas ko na nga pala yung dalawang tornilyo niyan. Hindi ko kasi ito nalinis noong nakaraang video natin dahil nga tinakluban natin ng plastic para hindi pasukan ng tubig tong head. Kaya inisprayan ko na nga pala to ng degreaser para lang matanggal yung mga libag na nakakapit. At makalipas nga pala yung ilang minuto na paglilinis ko rito, lumabas na rin yung tunay na kulay niya. Medyo masarap din talaga sa pakiramdam na yung dating nanggigitata yung itsura, ngayon napakalinis na. Kaya ikinabit ko na nga pala tong manifold dito, tapos nilagay ko na rin tong mahabang tornilyuhan niya. Dahil plano ko na nga rin pala tong maitayo, ikakabit na natin yung dalawang gulong, kaya nilagyan ko muna ng gatlatong brake shoe. Hindi pa naman to ganong kapudpuran, pwede pa gamitin, kaya para mapalakas lalo yung preno, nilagyan muna natin ng mga gatla. Bali, binilang ko na nga rin pala to ng bagong center stand. Size 70 naman yung gagamitin natin para hindi masyadong sumayad yung gulong sa lupa. Parehas kasing 90-80 yung sukat na ilalagay natin sa harap at likuran. Siguradong sasabit talaga sa lupa kung 14 gagamitin. Kaya after ko nga pala ilagay yung center stand, sa wakas may kakabit na nga pala natin tong gulong. Hindi pa man tutuluyang natatapos. Gusto ko na rin i-rolling. Parang first time ko lang kasi gagamit ng ganitong kakapal na gulong. Para syempre mas malinis nga palang tignan. Gagamit nga pala tayo dito ng concave type na rear nut. Bukod kasi sa hindi kinakalawang, di hamak na mas malinis talaga tong tignan, lalo sa stock. Kinabit ko na nga rin pala tong spring ng center stand, baka kasi biglang bumigay sa harapan. Ginamitan ko nga pala ng flat screw, tapos sabay sikwat lang hanggat sa kumapit dito sa kabila. Nalinis ko na nga rin pala yung mga jettings nitong karburador sa loob, kaya itong labas naman yung papaputiin natin. Kaya nung nakita ko na nga palang medyo namumuti na, saka ko nga pala ikinabit yan dito sa manifold. Tapos kumuha na nga rin pala ako ng Phillips screw, sinikipan ko na lang maigi tong pinaka-clamp. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakaigpit ko sa clamp, saka ko nga pala kinuha tong engine shroud. Medyo mahirap na rin kasi tong ilagay, lalo kapag kinabit na natin yung makina dito sa batalya. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakalagay ng shroud, kinuha ko na nga pala tong mga lilinisin natin. Ito kasi yung mga piyesang binaklas natin noon at hindi nasama sa paglilinis ng makina. Halos segundo pa nga lang pala nakakalipas, naging kulay putik na agad tong gasolina sa sobrang dumi nitong stator. Medyo madungis na nga rin pala yung magneto nito, kaya sinama na rin natin sa lilinisin. Sulit din talaga yung pagkukuskus dito dahil malaki talaga pinagbago sa itsura, puting-puti na tong kulay ng starter. Binilang ko na nga rin pala to ng bagong airbox, may butas na kasi yung luma, tapos sinabayan ko na rin ng bagong air filter. Para na rin hindi basta-basta dumumi agad yung karburador, mas okay na talaga to may filter. Kaya inayos ko na nga pala yung pagkakalagay niyan dito sa loob ng airbox, tapos nilagay ko na tong 4 na tornilyuhan dito sa gilid. Kaya after ko nga pala mahigpitan yung 4 na tornilyo niyan, ikinabit ko na nga pala yan dito sa karburador. Hinigpitan ko na nga rin pala yung pagkakakabit nitong clamp para siguradong hindi mahugot tong hose na nakakonect dito sa carb. At nung sakto na nga pala yung pagkakalagay, kinuha ko na nga pala yung dowel nitong airbox para may tornilyo na rin natin dito sa crankshell. Kaya dito naman sa kabila yung mga isasalpak natin, kinuha ko na nga pala yung pulser nito. Medyo nanggigitata na talaga yung mga wirings nito kanina, kaya sinama na rin natin to sa paglilinis. Kaya pinorma ko na nga pala yan dito, tapos kinuha ko na rin tong stator, kinabit ko na yung socket niya. Tapos itinapat ko nga pala to dito sa tornilyuhan niya, meron lang tayong 3 alin na ilalagay dyan. Kaya isa-isa ko na nga palang pinaghihigpitan yung mga tornilyo nito. Medyo may pingas na nga rin pala yung pinaka-thread dito sa dulo, siguro dati tong nabilugan. Pero buti medyo malaki pa naman yung natira, kaya kaya pa rin naman kapitan ng nut. Kaya nung sakto na nga pala yung pagkakapwesto nitong magneto dun sa pinaka-kanal niya, ipinasok ko na nga pala dito sa loob. Kaya ginamitan ko na nga pala ng impact yung lock nut para siguradong mahigpit yung pagkakalagay. Hindi na nga rin pala ako nakabili ng bagong pan, kaya tong luma pa rin yung gagamitin natin. Pero dahil wala naman tong basag, okay pa rin. Dahil medyo may edad na nga rin pala to si Project 5 Kyaw, binilang ko na nga rin pala to ng bagong throttle cable. Inilagay ko na nga rin pala yung pinakaulo niyan dito sa carb, tapos hinigpitan ko na rin yung nut. Durog na nga rin pala yung mga engine bushing na nakalagay dito, kaya pinagpapalitan ko na nga rin pala lahat. Pati yung nakakabit sa makina, tinanggal ko na rin, hindi ko lang nasama sa video. Tapos isinalpa ko nga pala yung bilog na bakal dito sa bagong goma na ilalagay natin, galing yan sa luma. Tapos ikinabit ko na nga rin pala tong swing arm dito sa batalya dahil dyan kasi nakakonekta yung makina. Kaya nung naigpitan ko na nga pala yung ehe niyan, ipinwesto ko na nga pala dito sa makina para mapagbati na ulit natin sila. Bale meron nga pala yung tag 2 tornilyo na nakakonekta dito, isang size 12 tsaka isang size 14.
party. Kaya nung naipasok ko na nga pala tong dalawa, kinuha ko na rin yung lock nut, hinigpitan ko na rin maigi. Ito talaga yung sinasagad ko sa higpit lagi dahil delikado to, lalo kapag lumuwag, pwedeng humiwala yung makina. Kinuha ko na nga rin pala yung rear shock na ikakabit natin dito, bali kulay black nga pala yung napili ko na dibaso. Hinigpitan ko na nga rin pala yan gamit tong yayabangin na nabili natin. Pagkatapos kong lagyan ng washer dito sa taas, nilagay ko na rin tong lock nut. At para tuluyang maikabit na nga rin pala natin yung gulong sa harapan, kinuha ko na nga pala tong tipos, nilagyan ko nga pala ng grasa yung mga bearing. Tapos saka ko nga pala yung sinalpak, nilagyan ko na rin ng grasa pati sa taas. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakalagay, kinuha ko na nga pala yung dalawang lock niyan, ikinabit ko na rin, tapos tamang higpit lang para hindi masyadong madiin sa manubela. Kapag kasi masyadong mahigpit yung pagkakalagay mo ng lock niyan, pwedeng magkakanto. Dahil medyo masikip nga pala yung pinakasingsing nito, itong kinakabitan ng front shock, bahagya ko nga pala yung binuka. Ginamitan ko nga pala ng flat screw, saka ko sinalpak tong pinakadulo ng front shock. At nung sakto na nga pala yung pagkakapwesto, saka ko nga pala ikinabit yung dalawang mahabang tornilyo niyan dito sa likuran. At kung ano nga pala yung ginawa ko sa kabila, ganun din yung ginawa ko dito dahil kailangan kasi talaga ibuka para lang pumasok yung front shock. Kinabit ko nga muna pala tong fender bracket, medyo mahirap na kasi itong ilagay lalo kapag naikabit na yung tapalodo. At dahil Indo concept nga pala yung gagawin natin dito kay Project 5 Kiao, kaya Indo nakaha yung gagamitin natin. Mukhang makukumpleto ko na rin talaga yung kulay ng Power Rangers dahil ngayon lang ako makakapagbuo ng kulay white na kaha. Kaya pagkapwesto ko nga pala niyan dito sa tipos, kinabit ko na nga rin pala yung tatlong tornilyo dito sa ilalim. Kinabit ko na nga rin pala tong disc, bali medyo maglalaki nga pala tayo para mas lalong bumagay dito sa mags. Kaso medyo dodoble trabaho tayo dito, hindi pa kasi dumadating yung binili kong CNC na gearbox. Pero para makita lang natin yung magiging tindigan nito, ikakabit ko na muna, saka na lang natin papalitan kapag dumating na. Marami pa nga pala tayo ikakabit na pyesa rito, kaso medyo kinapos tayo sa oras, abangan nyo na lang yung susunod na video. So eto nga, makalipas nga isang linggong pag-ayos natin dito sa wakas, naikabit na nga pala ulit natin tong makina, tapos yung airbox, yung shock sa harapan, pati sa likuran. And ito nga, ikinabit na rin natin yung magkabila ang gulong niya. Pati itong mga front shock, itong front fender, nilagay na rin natin para isang trabaho na lang tayo. So siguro sa mga susunod na video, itutuloy uli natin yung pagkakabit ng mga pyesa nito. Tingin ko siguro mga 4 na video lang, tuloy na natin tong matatapos. So yun nga, bago nga natin tapusin tong video na to, konting update lang para dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki Smash for free. So libre lang, ang gagawin nyo lang ay i-download nyo lang tong PH Perry or mag-register kayo dito. So kung bago nga lang kayo dito, pindutin mo lang tong register. Tapos ilagay mo lang dito yung username mo, password, confirm password. Kapag okay na lahat yan, i-click mo na dito sa register sa baba. Kung naghahanap kayo ng paglilibangan at gusto nyo madali lang tumaya at manalo, tapos napakarami pang laro na pwedeng laruin, ayan. So ipapakita ko sa inyo kung paano manalo dito sa Super Ace. Subok tayo. So ayan, i-play na natin tong Super Ace. Subok tayo ng bet natin kahit siguro mga 20 pesos. Yan, 20. Tapos mag-auto spin na lang tayo. Yan. Jack. So wala pa. Scatter. Yan, scatter uli. Ayun, queen sa ace. So may 12 pesos uli. Wala pa. Tingnan natin kung magkano kikitain natin mamaya lahat. May scatter uli. Yun, 10 piso. Yun, 36 pesos. Ayun, 56. Lucky double tayo. 120. So, ito na yung total na napanalunan natin sa bet natin kanina na 20 pesos. So, ganun lang kadali, di ba? So, yun nga, dahil tumaya tayo kanina sa Super Ace, ito na nga pala yung napanalunan natin. Almost nasa 1,919. Yan yung pwede mong i-withdraw rito. I-click mo lang dito. Tapos, ayan, may nakalagay na withdraw dyan. So, yun nga, para magkaroon kayo ng chance na mapamanahan ng Smash, kapag naka-register na kayo dito, lapag nyo lang dito sa comment section yung screenshot, tapos mag-abang na kayo sa live natin this coming November katapusan. Live tayo pipili ng bagong magiging amo ni Project Smash, right?